Mali ba ang magmalasakit sa mga taong di mo kilala? Tama ba na magbulag-bulagan na lang kapag may nakikita kang pang-aabuso sa paligid mo? E paano kung kasama sa mga tanong na yan ang posibilidad na malagay ang sarili mo sa matinding alanganin? Sir Jupiter, yan po ang mga tanong na bumabagabag sa akin simula pa noong 2014. Ito po ang panahon kung kailan ng ibang bansa ako at nag-cruise ang mga landas namin ng isang kasambahay sa Saudi. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot-sagot ang mga yan. Kaya siguro hahayaan ko na lang na ang mga listeners ang magbigay ng kanilang sariling mga kuro-kuro. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ira at naririto ang aking tunay na karanasan. 2014 po nang makipagsapalaran ako sa Saudi Arabia bilang isang office worker. 22 years old pa lang ako noon, Sir Jupiter. Sadyang sinuwerte lang na makahanap ako ng job vacancy sa abroad na tumutugma sa natapos ko. Hindi ko na lang sasabihin eksakto ang trabaho ko roon. Ayokong makilala at matuntun ng kakilakilabot na mga taong iniiwasan ko. Naging maayos naman ang mga unang araw ko roon. Mababait ang mga katrabaho at mga amo ko. Hindi rin ako nahirapang magkaroon ng mga kaibigan sa accommodation. Naging malapit nga po ako agad kay Maui. Isang baklang kitchen staff sa isang hotel sa lugar. Yun nga lang ay 2 buwan na lang ang itatagal ng kontrata niya noong dumating ako, tapos ay uuwi na rin siya ng Pinas. Si Maui po ang nagpasyal-pasyal sa akin doon. Itinuro niya sa akin ang pangunahing mga establishmento at mga pamilihan. Dinala rin niya ako sa mga paborito niyang galaan. Kasama na ang kainan kung saan may isang kabayan na kusinero. Tawagin na lang po natin siyang Kuya Nato. Isang may katandaan na ring lalaki na tubong Visayas. Gustong-gusto ni Maui sa kainang yon kasi hindi masyadong matao at napakasarap ding magluto ni Kuya Nato. Isa pa, masayahin at masarap ding kausap ang matanda. Habang kumakain ay sinasabi sa akin ni Maui ang mga taong dapat kong iwasan sa lugar. Halimbawa na lang daw ang isang kabayan na mahilig mangutang pero di nagbabayad. Binalaan din niya akong iwasan ko ang isang partikular na bahay malapit sa accommodation facility namin. Sinabi niya sa akin ang direksyon na agad ko namang nakuha. Nalaman kong natatanaw pala ang bandang 2nd floor at bubong ng bahay na yon mula mismo sa bintana ng kwarto ko. Tinanong ko si Maui kung bakit ko iiwasan yung bahay na yon. Ang sagot lang niya ay mga weirdong tao raw kasi ang nakatira roon. Sumunod na lang daw ako kung gusto kong magtagal. Napakamot ako sa sentido dahil sa pagtataka. Bigla namang nagsalita si Kuya Nato. Makinig na lang daw ako kay Maui kasi para rin naman yun sa kaligtasan ko. Hindi na lang ako kumibo at nagpatuloy na sa pagkain. Sila naman kasi ang nakakaalam sa lugar malay ko ba kung masasamang loob pala ang mga nakatira sa nasabing bahay. At baka kaya tipid ang mga salita ni Maui tungkol doon kasi may iniiwasan o kinakatakutan siya.
Pagkatapos kumain ay nagpatuloy na kami ni Maui sa paggagala. Namili na rin ako ng iilang mga gamit ko. Gabi na po nang makabalik kami sa accommodation. Pagod na pagod ako noon, Sir Jupiter, kaya agad akong dumiretso sa kwarto ko. Maliit lang ang solo room ko, Sir Jupiter, bagamat komportable naman. Pagkahiga ko ay napadako ang tingin ko sa bintana. Natatakpan ng buong salamin ng bintanang yon, tapos may maayos na kurtina. Nililis ko ng konti ang kurtina para sumilip. Kita ko nga po ang sinasabing bahay ni Maui. Hindi ko alam noon pero para bang bigla na lang akong nakaramdam ng kilabot. Wala namang kakaiba sa bahay kung titignan at naisip ko tuloy na baka nadala lang ako sa mga pinagsasasabi ni Maui. Lumipas po ang 2 araw, Sir Jupiter. Papunta na ako ng trabaho noon matapos mag-almusal kina Kuya Nato. Nakakailang minutong lakad pa lang ako ay may nakasalubong akong isang babae. Alam kong isa yung kasambahay dahil sa kanyang uniforme. Pero nakuha niya ang pansin ko kasi paika-ika siya kung maglakad. Halatang may iniinda siyang masakit sa isang paa. Napakapayat din ng kanyang katawan. Sa isang tingin, malalaman mong may mali na sa kanyang kalusugan. Tinignan ko ang kanyang mukha, Sir Jupiter. Napamaang ako kasi nakilala kong isa yung kabayan. Sigurado po ako roon kasi Filipinang-Filipina talaga ang itsura niya. Sa tansya ko, kaidaran ko lang din siya. O di naman kaya mas matanda sa akin ng ilang taon. Yun nga lang, namamaga ang mga mata niya at lubog na ang mga pisngi. Dati na po talaga akong maawain kaya agad akong nahabag sa kalagayan ng babae. Naisip ko biglang kalagayan ng ilan sa mga domestic helper natin na nangingibang bansa. Nung hindi pa ako nakakaalis ng bansa natin, may agam-agam pa ako sa mga naririnig kong kwento. Mahirap kasi paniwalaang may ganoon kasalbahing mga amo na abot langit ang pagmamalupit sa mga kasambahay. Pero nang makita ko ang babaeng yun, napagtanto kong malamang na totoo nga ang mga balita. Siguro hindi man sa lahat ng pagkakataon, pero malamang na dinadanas nga ng iilan nating mga kababayan ang ganoong pagmamaltrato. Hindi po ako nakatiis, Sir Jupiter. Tinawag ko siya. "Kabayan, kumusta? Anong nangyari sa iyo?" Napalingon po sa akin ang babae. Pagkatapos hindi ko alam kung bakit, pero bigla na lang siyang nataranta at mas binilisan ang lakad. Kung wala lang siyang iniindang masakit sa paa, malamang tumakbo na yun palayo sa akin. Nakakapagtaka kasi karaniwan namang nagbabatian ang mga OFW kapag nagkakasalubong, di po ba? Gusto ko pa sana siyang sundan, pero mahuhuli na ako sa trabaho. Kaya dumiretso na ako sa paglalakad. Hindi nga lang siya nawala sa isip ko ng buong araw. Pagka-uwi ko sa accommodation kinagabihan, agad kong binanggit kay Maui ang tungkol sa babaeng kabayan. Sinabi kong naaawa nga ako sa babae. Tanong ko baka may alam siyang paraan para matulungan namin yun. Halimbawa na lang, baka alam niya kung sino eksakto sa embahada ang lalapitan para sa ganong kaso. Subalit napansin kong bahagyang namumutla si Maui.
Pinahiran din niya ang namamawis niyang noo at leeg. Sabi niya, "Ira, makinig ka sa akin. Yun si Karen. Doon yun namamasukan sa sinasabi kong bahay sa iyo. Hindi natin siya dapat nilalapitan o pinapakialaman. Siguro para sa iyo medyo weird ang mga sinasabi ko, pero please, maniwala ka na lang." Tinanong ko po ulit si Maui kung ano ba kasi ang meron sa bahay na yun. Pero hindi na naman siya sumagot. Nabakasan ko ulit siya ng pag-aalinlangang magsalita dahil marahil sa takot sa kung ano. Kaya di ko na lang siya pinilit na magsalita. Tinandaan ko na lang ang kanyang mga babala. Halos araw-araw ay nakikita ko po si Karen, Sir Jupiter. Sinisikap ko nga po siyang iwasan kahit naaawa na ako sa kanya. Halos wala po kasi talagang pagbabago sa itsura niya eh. Ang totoo, mukhang palala pa nga po ng palala ang kanyang kalagayan. Minsan nga ay napansin kong may malaking pasa sa isa niyang pisngi. Subalit sadyang iba ang plano ng kapalaran, Sir Jupiter. Nakatakda po yata talagang magkaroon ng mas malalim na ugnayan ang mga landas namin ni Karen. Isang araw po kasi, nakita ko na naman siya ulit. Paika-ika pa rin ang lakad niya, bagamat mas mabagal. Pansin ko ring panay ang hawak niya sa kanyang ulo na animoy nahihilo. Ilang sandali pa po bigla na lang siyang tumigil sa paglalakad. Tumayo lang siya sa gilid ng daan. Lilihis na sana ako ng lakad nang bigla na lang siyang mabuwal at natumba sa simento. Namalayan ko na lang ang sariling nakalapit na pala kay Karen. Tinatapik ko ang kanyang pisngi at sinusubukan siyang gisingin. Pinagpapawisan ako sa kaba kasi wala akong alam sa mga ganong pagkakataon. Natatakot akong baka magkamali pa ako at mapalala ang kanyang kalagayan. Nagtawag ako ng tulong pero agad ko ring napansing walang may gustong lumapit. Marami ang mga napapalingon ngunit agad ding binabawi ang kanilang mga tingin. Pinoy man o ibang lahi, ganun lahat ang mga reaksyon. Nainis ako, napikon sa isiping wala bang mga puso ang mga tao roon? Ano ba kasing kinakatakot nila sa amo ni Karen? Mas matimbang ba ang takot at pangamba nila kaysa sa kagustuhang makatulong? Tumayo ako. Balak kong iwan muna si Karen para maghanap ng tulong. Subalit nagulat na lang ako nang may isang lalaking biglang lumapit sa akin. Itim lahat ang kanyang suot at halatang yayamanin. Hindi ko masabi kung anong lahi. Basta mukha siyang Europeo o di naman kaya ay Amerikano. Napatingin ako sa kanyang mga mata at sa di malamang dahilan ay bigla akong nakaramdam ng panlalamig sa buo kong katawan. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng nagyeyelong tubig kahit napakainit naman ng araw noong umagang yun. Nagsalita po siya sa wikang Ingles. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang nangyari. Sinabi ko namang biglangang hinimatay yung si Karen doon sa may gilid ng daan. Kaya kailangan namin ng tulong. Ngumiti ang lalaki. Nang makita ko yun, lalo akong kilabutan sa di ko malamang dahilan. Nagpakilala siya sa akin. Siya raw pala si Oliver. Isa raw siya sa mga tauhan ng amo ni Karen. Huwag na raw akong mag-alala kasi siya na raw ang bahala sa nahimatay na kasambahay. Nakamaang akong tumango. Halo-halo na ang mga iniisip at naramdaman ko noon.
Gusto kong matuwa at magpasalamat kasi may tutulong na kay Karen. Pero di ko rin maiwasang mabahala kasi baka lalo lang siyang saktan ng kanyang mga amo. Baka saktan lang siya nung Oliver na yun. Halata naman kasing minamaltrato talaga siya doon sa bahay na yun. Biglang dugtong ni Oliver na huwag na raw akong masyadong lumalapit kay Karen. Huwag na raw akong mangialam masyado para hindi ako mamroblema. Noon din ay kumalampag sa alaala ko ang mga babala ng kaibigan ko. Naalala ko ang pagkabahalang nakikita ko sa kanyang muka sa tuwing na pag-uusapan namin ang bahay na yun. At naiugnay ko ang mga iyon sa biglang panlalamig at kilabot na naramdaman ko kay Oliver. Tapos nadagdagan pa sa babala mismo sa akin ng kakaibang lalaki. Anong klaseng mga tao nga ba ang nakatira doon sa sinasabing bahay? Anong kapalaran ba ang dinadanas sa loob ni Karen o ng iba pang mga naroroon? Agad na po akong nagpaalam noon sa lalaking kaharap. Hindi ko na siya matagalan. Kako aalis na ako at may pasok na ako. Dali-dali akong lumakad palayo. Ramdam ko sa likod ko na nakatitig pa rin siya sa akin. Nakarating na lang ako sa opisina at lahat, ramdam ko pa rin may nagmamasid sa paligid. Hindi ko nga lang may pagkakailang naroroon pa rin ang pag-aalala ko para kay Karen. Ano kaya ang magagawa ko? Kinagabihan pagkarating ko sa accommodation ay agad akong hinila ni Maui papunta sa kanyang kwarto. Halata ko sa mukha niya ang pagkabahala sa kung ano. Pagkasara niya sa pinto ng kwarto ay agad niyang sinabing nalaman na niya ang nangyari kaninang umaga. Nalaman na niyang nakalapit na naman pala ako kay Karen at nagtangka pa akong tumulong. Nalaman din niyang lumapit sa akin ang isang lalaki galing doon sa sinasabi niyang bahay. Taranta niyang pahayag, "Hindi ba sinabi ko naman sa iyo, Ira, huwag ka na ulit lumapit kay Karen? Mapapahamak ka lang sa ginagawa mo eh." Sinabi ko naman na naawa lang ako kasi nga biglang hinimatay yung kabayan naming babae. Pagkatapos ay mariin ko nang tinanong si Maui kung ano ba kasi ang meron sa bahay na yun. Wala ba kaming pwedeng gawin nung mapagsumbungan para ma-rescue si Karen? Hindi na kasi talaga maganda ang ayos niya eh. Sir Jupiter, labis kong ikinagulat ang sunod na sinabi ng kaibigan ko. "Sis, makinig ka sa akin. Isang kulto ang naroroon sa bahay na yun. Kulto ng mga siraulong sumasamba sa demonyo. Kapag nangialam ka, siguradong mapapahamak ka lang. Sabi ko nga dati, di ba? May kilala na akong nawala matapos mangialam sa mga nandoon." Kulto? Ano bang kulto ang pinagsasabi ng taong yun? Humingi ako ng mas malinaw na paliwanag pero wala rin siyang masabi. Siya rin kasi mismo ay hindi rin alam kung ano ba eksakto ang kulto na yun. Ang alam lang niya, malalaking tao ang kasapi roon. Nagmula pa sa iba't ibang mga bansa, kaya walang mangyayari kahit magsumbong pa kami sa embahada. Sir Jupiter, doon din po ay pabulong ng kinuwento sa akin ang tungkol sa isang babae. Itago na lang natin sa pangalang Sherlyn. Isa rin pong OFW si Sherlyn. Nagtatrabaho bilang nurse sa isang malapit na ospital. Maayos naman daw ang naging buhay ni Sherlyn noong mga unang taon niya sa Saudi at naging malapit nga rin sila ni Maui. Umabot pa sa puntong naging ninong si Maui ng anak ng babae. Subalit nagbago ang lahat mga 2 buwan bago ako dumating.
May lumabas kasing isang babaeng sugatan mula sa kakaibang bahay. Putol ang isang kamay at napakarami raw sugat sa buong katawan. Putok nga rin ang noo nito at mukhang binulag ang isang mata. Bilang isang nurse, hindi napigil ni Sherlyn na tulungan ang nasabing babae. Katulad din po ng nangyari sa akin, ay may lumapit daw doon kay Sherlyn na isang lalaking mukhang Amerikano o Europeo. Sinabihan din daw po siya nito na huwag nang mangialam. At pagkatapos daw po noong araw na yon, ay unti-unti nang nagbago ang dating kaibigan ni Maui. Madalas na raw itong tulala at animoy may kinakausap kahit wala namang tao. Naging magugulatin na rin. Sinasabi nitong may mga halimaw daw na nagmamasid sa kanya. Mula raw ang mga iyon sa kakaibang bahay. Nababahala na si Maui kasi halatang hindi na talaga maganda ang kalusugan ng pag-iisip ni Sherlyn. Hanggang sa nagulat na lamang sila ng mga naroroon sa accommodation nang biglang may kumuha kay Sherlyn isang araw. Kinaladkad nila ito palabas at sinakay sa isang itim na van pagkatapos bumalik sa loob ng accommodation ng isa sa mga lalaking mukhang kanluraning banyaga. Hinala ni Maui ay yun mismo ang lalaking nabanggit ni Sherlyn sa kanya. Wika nito sa Ingles, walang lalabas na balita tungkol kay Sherlyn kahit pa sa pamilya nito. Bibigyan ng pera ang lahat ng mga nasa accommodation para sumunod. Ang sino mang susuway, agad ding kukunin. Simula noong araw na yon ay hindi na po nila nakita ulit si Sherlyn, Sir Jupiter. Kaya raw todo ang pagbibigay paalala sa akin ni Maui kasi ayaw na niyang mawalan ulit ng kaibigan. Ayaw niyang may mangyaring masama sa akin. Pinakita pa nga niya sa akin ang litrato nila ni Sherlyn. Masaya sila noon sa kainan ni Kuya Nato. Kita kong napakagandang babae pala ni Sherlyn. Sexy, maputi, kulot ang napakaitim na buhok at puno ng buhay ang mga mata. Hindi ko tuloy maiwasang isipin kung saan na kaya ang babaeng yun. Halos wala akong tulog noong gabing yun kakaisip, Sir Jupiter. Mabuti na lang talaga at nataong rest day ko kinabukasan noon. Kaya bumawi na lang ako ng tulog ng mag-umaga. Sa mga sumunod na araw naman po ay hindi ko nakita si Karen. Hati tuloy ang isip at damdamin ko. Mapapanatag ba ako kasi wala na sila sa paligid o mangangamba kung buhay pa ba ang babae o ano? Ang hindi ko inakala, Sir Jupiter, mas gugulo pala ang isip ko nang makita ko ulit si Karen. Gabi po noon at naglalakad ako pa uwi galing sa trabaho. Gutom na ako at medyo inaantok. Huminto ako sandali sa gilid ng daan para hilamusan ng mga palad ko ang aking mukha. Mabawasan man lang ang antok ko. Subalit nagulat na lang ako nang biglang lumapit sa akin si Karen. Nanginginig ito at grabe ang pag-iyak. Kumapit siya sa braso ko at sinabing, "Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Papatayin nila ako. Iaalay nila ako sa demonyo. Papatayin nila ako sa kanilang ritual. Tulungan mo ako. Gusto ko nang umuwi sa atin sa Pilipinas. Tulungan mo ako pakiusap." Sandali akong naistatwa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ko siyang tulungan. Gustong-gusto ko. Pero natatakot din ako, Sir Jupiter.
takot sa sinasabing kulto sa bahay na yun. Muli akong pinakiusapan ni Karen. Nag-aalangan akong nagsalita at tinanong ko kung ano ba ang maitutulong ko. Sabi ko pumunta na lang kami sa puliso sa embahada para mas matulungan siya ng maayos. Naputol ang pagsasalita ko nang bigla na lang siyang mapaluhod sa simento at lalong humagulhol. Ramdam na ramdam ko sa kanya ang matinding kilabot. Kilabot na naramdaman ko rin nang bigla na namang sumulpot si Oliver sa likod ko. Sabi niya sa akin, pasensya na raw at nakatakas si Karen. Mukhang nawawala na raw kasi sa katinuan ang babae at kung ano-ano ang sinasabi. Napalunok ako. Inisip ko ang mga sinalaysay ni Maui tungkol kay Shirlene. Kaya di ako nakakibo. Hindi po talaga ako nagsalita hanggang sa nagpaalam na siya sa akin. Hindi ako sumagot. Nginitian lang niya ako tapos kinaladkad na niya si Karen. Nakatayo lang po ako doon na parang tuod. Nakatitig sa babaeng nagsusumigaw pa rin ng saklolo sa akin. Doon ko rin napansing mas lumalanga ang kanyang kalagayan. Napakarami na niyang pasa sa braso. Kita ko nang malilis ang kanyang manggas. Putok din ang noo at mga labi, tapos nangingitim na talaga ang paligid ng isang mata. Kapansin-pansin din ang ilang mga ngipin nitong nawawala. Nagpalinga-linga ako. Ganoon pa rin ang kilos ng mga tao. Alam mong napapatingin sa nangyayari, pero agad nagbabawi ng mga mata. Binibilisan din nila ang lakad para lang makalayo agad sa bahaging yun ng kalsada. Napayuko na lang tuloy ako at napabuntong hininga. Iniisip kong mas tama bang gayahin ko na lang sila? Tama bang mawalan na lang ako ng pakialam sa ibang tao para sa sarili kong kapakanan? Kita kong lumiko na sa may kanto yung lalaki habang hila pa rin si Karen. Nang di ko na sila matanaw, doon na ako nagpatuloy sa paglalakad. Papunta dapat ako kina Kuya Nato noon, pero nawalan na ako ng ganang kumain. Kaya dumiretso na lang ako sa room ko sa accommodation. Pagkarating ko sa kwarto ay agad po akong nagbihis. Kumuha ng biskwit saka kumain. Doon lang ako umupo sa upuang nasa may side table ng kama ko. Kaya tanaw ko roon ng bintana. Nakababa naman ang kurtina noon at nasa third floor ang room ko, pero ramdam kong may nakatingin sa akin mula sa bintanang yun. Kahit imposible namang magkaroon ng tao sa labas noon. Nangangalahati pa lang ako sa pakete ng biskwit nang tumayo ako. Palud akong sumampa sa kama at saka pinuntahan ng bintana. Sandali akong napahinto at napalunok. Pagkatapos ay dahan-dahan kong nililis ng konti ang kurtina at saka sumilip sa bintana. Gaya nga po ng inaasahan ko. Wala namang kahit sino sa labas mismo ng bintana ko, Sir Jupiter. Kita ko nga lang ang bubong ng mga kabahayan at iilang mga building na malapit sa accommodation. Malinaw din sa akin ang langit na walang kaulap-ulap at puno ng mga bituin. Iniligid ko pa po ang mga mata hanggang sa mapadako sa bubong ng kakaibang bahay. Ang bahay na sinasabing pugad ng mga taga-kulto. Napako roon ang paningin ko. Pansin kong may taong nakatayo sa terrace ng second floor.
Pero madilim, kaya hindi ko makita ng maayos. Anino lang niya ang naaaninan ko at kita kong may katangkaran ang taong yun. Gayunpaman, kahit di ko siya makita ng malinaw, ay pinanayuan pa rin ako ng balahibo. Ramdam na ramdam ko po kasing nakatitig siya sa akin. Kaya naman taranta kong ibinaba ang kurtina at siniguradong hindi ako makikita mula sa labas. Humiga ako at saka nagtalukbong ng kumot. Hindi nga lang nawala ang kilabot ko, Sir Jupiter, kasi ramdam ko pa rin ang matalim na titig ng kung sino kahit nakatago na ako. Pakiramdam ko ay may nagmamasid sa akin sa malapit. Ilang sandali pa nga ay narinig ko na lang na may kumakatok ng mahina sa kung saan. Noong una ay 3 katok lamang yun. Pero nasundan pa ito ng nasundan ng tigta-3 katok. Hindi ko inalis ang pagkakatalukbong sa akin ng kumot, ngunit pinakinggan ko ng maigi ang pinagmumulan ng tunog. Pawis na ako sa loob ng kumot noon, bagamat malamig ang bawat patak. Nakinig pa ako ng nakinig hanggang sa natukoy kong galing yun sa salamin ng bintana. Lalo kong isinubsum ang mukha sa unan ko habang nananatiling nakatalukbong ng kumot. Tuloy-tuloy lang din ang pagkatok sa bintana. Nagsimula na akong manalangin dahil hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin. Naisip ko na rin bumangon at diretsong kumaripas palabas ng room ko. Pero paano kung nakaabang naman sila sa akin sa labas? Mas madali nila akong malalapitan pag nagkataon. Lumipas pa ang mga minuto. Palakas na ng palakas ang pagkatok. Kung noong unay parang tapik lang ng daliri, nang tumagal parang katok na mismo ng nakakuyom na palad. Nagpatuloy lang ako sa panalangin at hindi natinag sa pagkakasumsum sa unan. Nagpatuloy pa ang pagkatok hanggang sa tila ba kinakalampag na nito ang bintana ko. Sa mga sandaling yun ay halos kumalas na ang puso ko dahil sa tindi ng kalabog. Noong marinig kong pinupukpok na talaga ang salamin ng bintana, doon na ako biglang bumangon at agad na nagsusumigaw. Napabalikwas ako ng bangon, Sir Jupiter. Hinahabol ang hininga at nagtataka kasi umaga na pala. Napatingin sa lamesita kong may nakapatong pang natirang biskwit. Napagtantong, binangungot ako. Hindi ko nga lang masabi kung kailan nag-umpisa ang panaginip na yon. Nang makita ko ba ang tao sa kakaibang bahay, unang marinig ko ang pagkatok sa bintana. Di na naman po ako mapalagay noong araw na yon, Sir Jupiter. Ngarag akong pumasok sa trabaho kasi nga wala akong maayos na tulog. Isa pa naririyan na naman ang pakiramdam na may mga nakabuntot sa akin. At sa pagkakataong yun, naaaninag ko na po sila sa paligid-ligid. Mga lalaking katulad kay Oliver, pawang mga nakaitim at mukhang yayamanin. May nakita akong nakatitig pabalik sa akin sa isang eskinita. Meron ding nasa 2nd floor ng isang bahay. Meron pang isa na nakasandal sa likod ng isang sasakyan. Kahit noong nasa opisina na ako, ay ramdam ko pa rin ang pagmamasid nila sa akin. Nakakaaning kasi di ko na malaman kung tama pa ba ang tumatakbo sa isip ko o kung nasisiraan na ako ng bait. Kinagabihan po noon ay wala ako sa sariling naglakad pa uwi. Palingon-lingon at mayat-mayang sumisingap.
hanggang sa namalayan ko na lang napapalapit na pala ako sa kainan ni na Kuya Nato. Higit isang araw na akong walang maayos na kain, kaya pumasok muna ako. Kita kong isa lang ang customer na naroroon at papalabas na ito. Kaya naman si Kuya Nato na mismo ang kumuha ng order ko. Sandali nga lang akong nablangko noon, Sir Jupiter, kaya napatanong si Kuya Nato kung ano raw ba ang problema ko. Umiling ako at nagpilit ng ngiti, ayos lang ako. Pagod lang sa trabaho. Pansin ko namang hindi kumbinsido ang kusinero dahil sa makahulugan niyang tingin sa akin. Habang kumakain na hindi ko pa rin mapigilang mapadungaw sa labas ng kainan, Sir Jupiter. Masarap naman ang kinakain ko pero nawawalan ako ng gana. Ilang minuto pa ay may pumasok na isang may katandaang Arabo sa kainang yun. Binati siya ni Kuya Nato ng buong paggalang kaya agad kong napagtantong yun ang kanyang amo o may-ari ng kainang yun. Bumalik ako sa pagkain bagamat napapansin kong sinusulyap-sulyapan ako ng lalaki. Nakita ko ring tumingin sa labas ng pinto tapos binaling na naman ang mga mata sa akin. Hanggang sa lumapit na nga sa akin silang dalawa ni Kuya Nato. Nagtataka ako kasi bungad agad ng kabayang lalaki na gusto raw akong kausapin ng kanyang amo. Tawagin na lang po natin yung si Mr. Ahmad. Hindi niya totoong pangalan. Tinanong ako ni Mr. Ahmad kung may nararamdaman daw ba akong kakaiba o kung may bumabagabag ba sa akin. Nahiya ako kaya sinabi ko na lang na ayos lang ako at pagod lang sa trabaho. Subalit napahinto ako sa sunod niyang mga sinabi, Sir Jupiter. Huwag daw muna akong lalabas ng kanilang kainan dahil may mga nilalang ng dilim na umaali-aligid sa akin. Pinaliwanag sa akin ni Kuya Nato na si Mr. Ahmad daw pala ay isang traditional faith healer sa kanilang lugar. Hindi ko na lang babanggitin ang mismong termino na katawagan sa mga katulad ni Mr. Ahmad bilang paggalang sa mga kapatid nating Muslim at Arabo. Pero kaya raw niya akong proteksyonan laban sa mga masasamang espiritu. Nagtapat nga rin po si Kuya Nato. Siya rin pala mismo ay may alam din sa pag-albularyo dahil isang manggagamot ang kanyang lolo sa Pilipinas. Doon na ako bumigay. Napaiyak ako habang nagsusumamo ng tulong sa kanila. Dinala nila ako sa stock room ng kainan at doon nila ako pinagkwento. Hindi naman po ako nagpigil. Talagang sinabi ko sa kanila ang lahat mula sa simula hanggang sa mga pangyayari noong araw na yon. Bumakas sa mukha ng dalawa ang matinding pagkabahala para sa akin. Sinabi ni Mr. Ahmad na hindi nga raw talaga ako dapat lumalapit kay Karen. Wala akong magagawa para tulungan ang babae at ipapahamak ko lang din ang sarili ko. Muli rin niyang ipinagdiinan sa aking huwag muna akong lalabas ng kanyang kainan dahil sobrang delikado. Dalawa lang daw po kasi ang siguradong sasapitin ko noon. Una, pisikal nila akong sasaktan o di naman kaya ay patuloy na paglalaruan. Sa takot ko ay napako ako sa kinauupuan. Pinainom ako ni Kuya Nato ng tinimpla niyang tsaa para mapakalma ko ang sarili. Epektibo naman po kasi medyo nahimasmasan nga ako mula sa pag-iyak. Medyo tumahimik din ang magulo kong isip.
Nang pumayapa na ang paghinga ko, sinimulan na ni Mr. Ahmad ang kanyang ritual. Sa pagkakaalam ko, yun daw ang traditional faith healing sa kanila roon. Nakatuon ito sa espiritual na bahagi ng pagkatao. Aayusin daw nito ang gusot sa kalooban ko at puprotektahan ako laban sa mga espiritual na atake ng mga masasamang loob. Dinasalan po niya ako noon gamit ang mga salitang galing mismo sa kanilang banal na kasulatan. At ilang minuto lang po, totoo ngang gumaan agad ang pakiramdam ko. Animo na linisan ang utak, damdamin at kaluluwa ko. Yun nga lang po nang matapos, sinabi ni Mr. Ahmad na kailangan ko pa ring mag-ingat. Kailangan pa kasing ulitin ang nasabing pagdarasal ng ilang beses para tuluyang magapi ang gumugulo sa espiritu ko. Hindi rin daw imposibleng magambala ako ulit ng mga kaaway kapag humina ang aking pananalig. Noon din po ay pinayagan ako ni Mr. Ahmad na lumabas. Paalala niya, naroroon lamang sila ni Kuya Nato at handa akong tulungan kung kailangan. May pahabol nga lang si Kuya Nato na isang pakete ng asin. Dinasalan daw niya yun at makakatulong para protektahan ako. Mabisang pangontra kasi ang asin sa maraming uri ng mga itim na elemento, gaya ng mga engkanto at aswang. Kahit nga raw mga ligaw na kaluluwa ay kayang in-neutralize ng asin, basta tama ang pagkakagamit. Paglabas ko sa kainan ay agad kong napansin ang mga lalaking nakaitim. Nakita ko pang matalas nila akong tinignan bago sila unti-unting pumahalo sa dilim. Hindi ko po itatanggi. Naruroon pa rin ang takot ko sa kanila noon. Pero ramdam ko ring may nagpapalakas ng kalooban ko para baliwalain ko sila. Dire-diretso akong nakapaglakad sa daan hanggang sa makarating ng aking kwarto. Nagbihis, nanalangin at agad ding nakatulog. Kahit ramdam ko pa rin may nagmamasid sa bintana ng kwarto. Subalit mga bandang 2:00 o 3:00 po ng madaling araw ay bigla na lang akong nagising, Sir Jupiter. Nagulat ako nang makitang nakalilis na ang kurtina ng bintana. Isang bagay na imposible kasi hindi naman nakakapasok ang hangin roon mula sa labas. Ang bintana kasi ng room ko ay yung tipong natatakpan talaga ng buo ng malaking salamin. Malililis lang ang kurtina kung gagalawin mo yun mula sa loob. Bigla po akong kinabahan, Sir Jupiter. Hinanda ko ang sarili. Tapos mabilis ang bumangon para sana isara ulit ang kurtina at agad bumalik sa pagkakahiga. Subalit di ko pa man lubusang naisasara ang kurtina ay napadako na ang tingin ko sa kakaibang bahay. Nakabukas ang ilaw ng second floor. Kitang-kita kong nakatayo roon si Karen at nakaharap sa direksyon ng bintana ko. Nakatayo sa kanyang likod ang nakangiti na namang si Oliver. May hawak na patalimang lalaki na nakaumang sa leeg ng tulalang kasambahay. Doon din po, Sir Jupiter, muling nabasag ang kalooban ko. Hindi ko sigurado kung ano ba talagang pakay ni na Oliver sa akin. Bakit pa ginagamit na niyang parang hostage si Karen? Anong dapat kong gawin?
Mabilis kong sinarado ulit ang kortina. Tsaka umupo sa bandang dingding ng kama. Isiniksik ko ang sarili sa may sulok. Pilit pinapakalma ang magulo ko na namang isip. Doon na nga po ako nakatulog at hindi na nagawang makahiga sa unan. Kinaumagahan ay gumising akong masakit ang ulo. Napagpasyahan ko ring hindi na muna pumasok sa trabaho kasi late naman na ako. Yun nga lang ay bigla namang kumatok si Maui sa pinto ng kwarto at tinawag ako. Agad ko naman po siyang pinagbuksan. Kinumusta niya ako tsaka tinanong kung bakit hindi raw maipinta ang itsura ko. Sinabi ko namang napakasakit nga ng ulo ko at hindi maganda ang pakiramdam. Sinalat niya ang ulo ko at napansing nilalagnat nga ako. Kaya sinabi niyang magpahinga na lang muna ako dahil magkakaroon daw ng despedida party para sa kanya kinagabihan. Napakusot ako ng mga mata. Naalala kong 1 linggo na lang pala at lilipad na si Maui pabalik sa Pilipinas. Medyo nalungkot ako kasi nga siya ang pinaka-close ko roon sa accommodation. Kaya naman sinabi ko sa kanyang siguradong pupunta ako sa kanyang party mamaya. Pagkatapos naming mag-usap ay bumalik ako sa loob ng kwarto at muling nagpahinga. Hapon na nang magising ako at napagpasyahan kong mamili na lang ng regalo para kay Maui. Lumabas nga ako ng accommodation at lumakad ng konti. Medyo lutang pa rin ang isip. Ni hindi ko na napansing papalapit na pala ako sa kanto kung nasaan ang kakaibang bahay. Namalayan ko na lang ang ilang mga banyagang papasok sa kantong yun. Iba-ibang mga lahi. May mga Asyano, Europeo, Latino at iba pa. May mga Pinoy nga rin akong napansin. Nagtaka ako kung ano kayang meron doon at maraming mga tao. Sinundan ko sila ng tingin hanggang sa makumpirma kong papasok nga sila sa kakaibang bahay. Bigla na naman po akong pinanayuan ng balahibo. Taranta akong tumalikod para sana tumakbo na papunta kina Kuya Nato at Mr. Ahmad. Pero napaigtad na lamang ako nang maramdaman kong may humawak sa isang braso ko. Gulat akong napalingon at nahintakutan nang makitang si Oliver na naman pala yun. Tulad ng dati, nakakakilabot pa rin po ang kanyang ngiti, Sir Jupiter. Sinabi niya sa aking pumunta raw ako sa bahay at dumalo sa kanilang salo-salo. Nanginginig naman akong umiling-iling. Taranta kong sinabing kailangan ko nang umalis agad dahil may importante pa akong pupuntahan. Doon din po ay kumunot ang noo ni Oliver at humigpit ang pagkakakapit niya sa braso ko. Sinubukan kong alisin ang palad niya pero di talaga siya bumibitiw. Ilang sandali lang po ay naramdaman ko na lang na tumutusok sa braso ko ang humahaba niyang mga kuko. Inulit niya ang pag-imbita sa akin ngunit sinabayan ng malinaw na banta. Pumunta na lang daw ako para wala nang madamay. Sir Jupiter, sunod ko na lang na nakitang sariling naglalakad papunta sa kakaibang bahay. Nasa tabi ko si Oliver at kasabay namin ang iba pang mga papunta rin doon. Umiikot sa isip ko ang tungkol sa kanyang banta. Sinong madadamay? Si Karen ba? O ibang tao na malapit sa akin? Natatakot akong baka may mangyaring hindi maganda kina Maui, Kuya Nato, Mr. Ahmad, o sa kung sino pa. Ang di ko alam. Sadyang napakalagim na salo-salo pala talaga ang dadatnan ko sa loob. Pagkapasok sa puting gate ay dumiretso kami sa bandang gilid. Lumusot kami sa espasyo sa pagitan ng malaking bahay at ng simentong bakod.
Pagkarating sa likod ay nakita ko ang isang maliit ngunit medyo malapad na gusali. Akala ko noong una ay isa yung covered court o bodega. Pero nagulat ako nang pumasok kami roon. Nakita ko po kasing isa pala iyong simbahan. Pinapasok ako ng tuluyan ni Oliver. Sa itim na sahig lang nagsiupuan ng mga tao roon, bagamat may espasyo sa pagitan ng bawat isa. Nakigaya na lang ako at pumuesto sa may malaking pinto. Wala pong kabinta-bintana sa lugar na yun. Itim ang kisame, dingding at sahig. Tapos mga sulu at kandila lang ang nagsisilbing ilaw. Kapansin-pansin ding mas malawak sa karaniwan ang nagsisilbi nitong altar. Matatawag na nga po yung entablado kung tutuusin. Sa magkabilang gilid ay may tig-iisang malalaking haligi na kulay itim din at sa gitna noon ay may kung anong natatakpan ng pulang tela. Sa paanan naman ng bagay na yun ay may natanaw akong pahabang lamesa na gawa sa makintab na marmol. Sir Jupiter, napakasama ng pakiramdam ko sa lugar na yon. Lumingon ako sa malaking pinto kasi iniisip ko nang umalis. Pero nakita kong nakatayo roon si Oliver. Halatang nagbabantay para hindi ako basta makalabas. Tiningnan ko rin ang cellphone ko. Walang signal. Kaya wala talaga akong magawa noon kundi ang manatiling nakaupo. Nagmasid-masid sa mga taong parang walang pakialam sa isa't isa. Mahigit isang oras pa ay bigla na namang nagbukas ang pinto. Pumasok ang dalawang kalalakihang nakaitim at may kinakaladkad na isang babae. Napakapayat ng babaeng yun at halatang wala sa ayos. Tinitigan ko ang mukha niya. Sa isip ko ay pamilyar siya sa akin, ngunit hindi ko matukoy kung saan ko siya nakita. Tumuloy sila sa altar at tinali ng mga lalaki yung babae sa isa sa mga haligi. Kita kong nanghihina ang babaeng yun. Pilit din siyang nagpapalinga-linga sa buong lugar. Ilang sandali pa po napatingin siya sa direksyon ko. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko nang mapagtantong si Sherlyn mismo ang babae. Ang nawawalang kaibigan ni Maui. Hindi ko pa man nangunguya ang naisip ay muling nagbukas ang malaking pinto. Pumasok doon ang kasambahay na si Karen. Nagwawala ito habang pilit na kinakaladkad ng iba pang mga lalaking nakaitim. Wala siyang puknat sa kasisigaw, lalo na nang itali siya sa iisa pang haligi sa altar. Nagmamakaawang pakawalan na siya kaya ang makauwi sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Napalingon ulit ako sa pinto nang may mga pumasok na naman doon. Isa sa kanila ang nakasuot ng puting sutana. Bagamat iba ang itsura kumpara sa mga Kristiyanong pari. May nakaburna pang ang nakabaliktad na krus sa harap ng kanyang damit. May dala rin siyang malaking tray na may lamang hilaw na karne. Lumakad siya papunta sa altar at siya nga mismo ang nagsimula sa kanilang okasyon. Nilapag niya ang malaking tray sa pahabang marmol na mesa. Tinanggal niya ang pulang tela na nakatakip sa kung anong nasa altar. At nakita kong isa yung rebulto ng isang taong malahalimaw. Kung demonyo man yun o kung anong nilalang, hindi ko alam. Basta ang sunod ko na lang nasaksihan ay ang kanilang pagsamba sa nilalang na yun. Nanigas ako sa kinauupuan ni hindi ako makakibo o makakurap man lang. Pakiramdam ko ay bumabarena sa utak ko ang karimari-marim nilang pakantang pananalangin.
At lalo pa akong nilukob ng kilabot nang makitang namumula ang mga mata ng mga taong naroroon. Pati si Shirlene. Siguro kami lang ni Karen ang bukod tanging nanatiling normal. Lumipas pa ang ilang minuto, kinalagaan ng dalawang kalalakihan si Shirlene. Natutumba-tumba pa ang babae dahil sa panghihina. Pero kapansin-pansing wala ito sa sarili at naglalaway. Pinahiga nila si Shirlene sa harap ng ribulto tsaka dinasalan. Ilang sandali pa, napapikit na lang ako nang biglang dakmain nung kanilang pare ang dibdib ni Shirlene. Muli akong dumilat at nakita ko ang tumitibok-tibok pang puso ng babae na inaangat ng lalaking nakaputi. Dumadaloy pa roon ang kulay itim na dugo pagkatapos tinalikuran niya ang naghihingalong babae at lumapit kay Karen. Noon ay napakatindi na talaga ng pagwawala ng kasambahay. Halos mapatid na ang mga litid sa leeg nito dahil sa lakas ng pagsusumigaw. Hinawakan ng isang maskuladong lalaki ang ulo ni Karen sa kapilit ipinapaharap sa kanilang pari. At walang ano-ano, agad sinaksak ng pare ang puso ni Shirlene sa mismong bunganga ni Karen. Yung isang lalaki ay pilit pang iginagalaw ang panga ng kasambahay upang manguya ang sariwang puso. Di ko na kinaya ang mga nakikita ko noon, Sir Jupiter, kaya dali-dali na akong tumayo. Nawala na sa isip ko ang banta ni Oliver. Humarap ako sa pinto at nakita kong pinagtatawanan ako ng banyagang lalaki. Tuloy-tuloy ko siyang nilagpasan. Lumabas ako sa isinumpang lugar na yon at dali-daling nagtatakbo pabalik sa accommodation. Nanginginig sa matinding kilabot, abot-abot ang panalangin sana di ako sundan ng mga halimaw na taga-kulto. Pagdating ko sa building ng accommodation, takang-taka ako kasi kakaiba ang kilos ng mga tao. Tumunog ang message alert ng cellphone ko pero hindi ko na tinignan. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit nagsisitakbuhan ang mga tao sa accommodation palayo sa akin. Lumabas yung ibang staff. Ang mga kapwa ko naman Pilipino roon ay nagsipasok sa kanilang mga room at nagkandado. Sinubukan kong kumatok sa kwarto ni Maui pero hindi nagbukas. Pwedeng nasa party na siya o nasa loob pa at ayaw lang din akong pagbuksan. Gulong-gulo ang isip kong umakyat papunta sa room ko at lalong gumuho ang mundo ko. Nang makitang nasa labas na ng kwarto ko ang lahat ng mga gamit ko. Kinuha ko ang cellphone ko para humingi ng tulong sa kahit sino, ngunit bumungad lang sa akin ang kakarating lang na text ng amo ko. Tanggal na raw ako sa trabaho. Magkakahalong lungkot, pagkabahala at kilabot ang gumupok sa akin noon, Sir Jupiter. Napaupo na lang ako sa labas ng saradong pinto at humagulhol. Unti-unting bumabaon sa kalooban ko ang katotohanang hindi nga biro ang gulong napasok ko. Lahat dahil lamang sa kagustuhan kong makatulong kay Karen. Nagpunas ako ng luha at inayos ang mga bagahe ko. Pagkatapos dahan-dahan kong hinila ang mga bagahe ko pababa ng accommodation. Opo, sarado ang lahat ng mga kwarto, pero alam kong pinagbubulungan nila ako at mainit ang mga tingin nila sa akin. Pagkarating ko sa may lobby ay nagdalawang isip pa akong lumabas kasi baka naroroon na naman sa labas ang mga demonyo. Subalit nang magtagal ako roon ay may lumapit sa aking isang staff. Binulyawan ako at pilit na pinapalabas. Galit na galit ito sa akin, bagamat bakas ko sa mukha niya ang pagkabahala. Umalis na raw ako at baka madamay pa sila sa gulo na pinasok. Lumabas nga po ako ng accommodation. Malalim na ang gabi at halos wala ng mga tao at sasakyan sa kalsada. Pero nakikita ko na naman sila. Nakasunod sila sa akin. Hindi ko alam kung bakit pa nila ako hinayaang makalabas sa kanilang simbahan
kung huhulihin lang din naman nila ako. Pilit akong tumakbo kahit dala ko ang mabibigat kong mga bagahe. Napakalalaki na ng mga butil ng pawis ko doon na tumahalo sa mga patak ng luha ko. Kita ko ang mapupulang mga matang nagmamasid sa akin sa paligid. Binilisan ko pang pagtakbo, ngunit natapilok lang ako at nadapa sa bukana ng isang eskinita. Tumudo ang iyak ko. Pakiramdam ko noon ay katapusan ko na. Siguro sasapitin ko rin ang kapalaran ni na Shirlene at Karen sa kamay ng mga hayop na yon. Kita ko noong lumalapit sa akin ang mga nilalang na may mapupulang mga mata. Ang iba ay naglalakad sa bangketa, habang ang iba naman ay nasa bubong ng mga gusali at bahay. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at mariing niyakap ang mga binti. Tuloy-tuloy na umiyak hanggang sa namalayan ko na lang na may humawak sa braso ko. Napasigaw ako, mabilis na tinakpan ng kung sino ang bibig ko. Lumingon ako at nakita kong si Maui pala yun na pilit nang tatago sa dilim. Sinabihan niya akong huwag maingay. Taranta naman akong sumunod sa kanya papasok sa eskinita. Nakita ko rin nakaabang na pala roon sina Kuya Nato at Mr. Ahmad. Napakalakas ng pagkabog ng dibdib ko noon, Sir Jupiter. Tuloy-tuloy lang ang takbo namin. Tuloy-tuloy lang din ang pag-uusal ng dasal ni Mr. Ahmad habang tumatakbo kami. Pero dinig na dinig ko rin ang mga yabag at kaluskos na nakasunod sa amin. Medyo mahirap pang umusan kasi medyo madilim ang eskinitang yon. Ilang sandali pa ay bigla na lang napaaray si Kuya Nato nang makalmot ng isa sa mga halimaw. Lumingon ako at kita kong napaatras din ang kung anumang nilalang na umatake sa matanda, subalit nakita ko rin po noon ang napakaraming mga halimaw na nakasunod sa amin. Kasama na roon ang tinuturing nilang pari at mismo si Karen. Sandali akong natigilan nang makita ang kasambahay, Sir Jupiter. Napakapula na ng mga mata nito at matindi ang paglalaway. Halata ring wala ito sa sarili. Nakukonsensa tuloy ako kasi wala akong nagawa para mailayo siya sa lugar na yon. Hanggang sa bigla na lang akong hablutin ni Mr. Ahmad. Si Kuya Nato naman ay nagsimula ng magsaboy ng asin sa paligid para hindi kami basta malapitan ng mga demonyo. Nang makabuelo ay nagpatuloy na kami sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa likod ng bahay ni Mr. Ahmad. Mabilis kaming pumasok sa bahay na yon. Agad-agad ay narinig namin ang pagkalampag ng mga halimaw sa pinto, dingding at bubong. Naiyak na lang ako ulit sa takot noon kasi pakiramdam ko wala akong kawala sa kanila. Tapos ayun at may madadamay na naman dahil sa akin. Subalit pagpapanatag sa akin ni Maui, hindi raw mapapasok ng mga yun ng bahay ni Mr. Ahmad. Balot daw kasi ang bahay na yun ng mga panalangin na hindi kayang pasukin ng mga nilalang ng dilim. Doon ko na po sila tinanong kung ano ba ang mga nilalang na yon. Sabi sa akin ni Kuya Nato, iba-ibang uri ng mga halimaw raw ang mga yon. Galing sa iba't ibang dako ng mundo. May aswang, may vampira, at kung ano-ano pang mga nilalang na hindi ko na kailangan pang kilalanin. Ang atupagin ko na lang daw ay ang pagpapatibay lalo sa pananampalataya ko sa Panginoon, nang sa ganun ay lubayan na ako ng mga iyon. Tinanong ko rin sila kung ano ang mangyayari sa kanila gayong tinulungan nila ako. Sabi ni Mr. Ahmad, kaya na raw nila ni Kuya Nato ang kanilang mga sarili. Ang mahalaga raw ay makauwi kami agad ni Maui sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. Sir Jupiter, nagtagal po kami sa bahay na yon sa loob ng ilang araw. Hindi madali kasi gabi-gabi talaga kaming dinadalaw ng mga halimaw.
Sa umaga naman hindi ligtas lumabas dahil nakahanda silang humanap ng tiyempo para makuha ako. Kung anuman ang balak nila sa akin, puro espekulasyon lang ang masasabi ko. Pero hindi malabong matulad lang ako kina Sherlyn at Karen. Paglipas ng mga 5 araw ay doon na kami biniyahe ni Mr. Ahmad papunta sa ibang syudad. Sinigurado niyang maliligaw niya ang mga nilalang na yun, tsaka kami sumakay ng eroplano ni Maui. Nakakahiya nga po kasi sila na ni Kuya Nato ang sumagot sa pamasahe ko. Yun nga po, maikling panahon lang ako roon at wala akong naipon. Pagkarating ng Pilipinas ay nanatili kaming nagkakausap ni Maui. Subalit wala na kaming balita kina Kuya Nato. Sinadya nila yun para raw hindi matiktikan ng mga kaaway ang mga numero namin. Gayunpaman, taus-puso ko pa rin silang pinapasalamatan. Kasi malamang na hindi ako makakaligtas kung hindi dahil sa kanilang tulong. Sa ngayon po ay dito na lang ako sa kinalakhan kong lugar ng tatrabaho. Sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat at hindi ko pa rin nasasagot ang mga tanong na nabanggit ko kanina. Kaya sa inyo ko na lang po itatanong ang mga yun. Sana po ay matulungan ninyo akong maliwanagan. Mali ba ang magmalasakit sa mga taong di mo kilala? Tama ba na magbulag-bulagan na lang kapag may nakikita kang pang-aabuso sa paligid mo? E paano kung kasama sa mga tanong na yan ang posibilidad na malagay ang sarili mo sa matinding alanganin? Aabangan ko po ang inyong mga opinyon sa comment section. Marami pong salamat sa lahat.